Alamin natin mga paghahanda ng Department of Energy sa krisis ngayon sa gitnang silangan, lagi nababanggit yung presyo ng produktong petrolyo. At dahil nga sinara na ng Iran yung Strait of Hormuz, sinasabing Mahalagang lagusan yun. 20% lang yung nakadaan yata na supply ng langis. Anong epekto nito? At inaasahan naman natin talaga na magiging mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na panahon. Kapiling po natin Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Sec, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Igan at Cathy. Secretary. Igan and Cathy. Apo. Secretary, Yes. ano na ho mga paghahanda natin para po medyo kumalma rin ang publiko, no? At simulan na rin ng gobyerno itong pagtitipid daw, no, sa buong bansa. Po, unang-una po, wala pa po kaming ina-announce na price increase kasi nag-increase na tayo kahapon ng 1 peso 90 centavos. Tama po. Pero, so every week lang naman yan. Hindi po, dapat kasi report nyo po pag may nag-increase or may nag-report na kasi wala pa pong official announcement. Yes. So mag-i-increase tayo next week Tuesday. Apo. So ngayon po, anong ginagawa ng DOE? We have met with the oil companies kasi ang kailangan talaga, first of all, ang pinaka-importante, kailangan meron tayong fuel. Mas masakit po pag wala tayong fuel. So, we met with the oil companies and they assured us na sufficient yung supply nila, na they have enough time to order for some more pag kumonti na. So, sufficient po. We were assured na at least mga 2 months na stock meron tayo na kayang-kaya natin. So we are good with supply po. Ang next po na issue is yung presyo, ano? Apo. So yung presyo talagang problema yan. Kasi kahit anumang paganda ko ng balita, talagang aakyat at aakyat yan. Because the effect of the closing of Strait of Hormuz, ang ibig sabihin yan po, wala po yung source natin kung saan natin binibili yung fuel natin. So, mga halos 80%, 90% po ng fuel natin galing po, dumadaan po sa Strait of Hormuz. So, major na problem yan po. Kaya ang mangyayari, bibili tayo sa ibang bansa or sa ibang continent, no, whether sa America or sa Europe, and that will really be more expensive po kasi mas malayo na po yung pagkukunan natin. Secretary, may mga lumalabas po online na posibleng taas presyo. Mahigit 4 na piso daw po ang itataas ng presyo ng gasolina at mahigit 7 na piso sa diesel. Ito po ba ay totoo? Hindi pa po kami nag-a-announce kasi alanganin pa eh. Para mag-adjust ng Tuesday, kailangan 1 week before, may 5 days kami na datos. Ano? So 5 days na evaluation kung ano yung presyo ng international. And then, assess namin sa weekend, tapos i-announce yan kung magkano. Ang implementation yan Tuesdays lang. Oo. So, Wednesday pa lang eh. So, alanganin pa kami mag-announce kasi baka umaakit nga ngayon. Totoo naman, umaakit siya ngayon. Pero it might go down also. So, or it might go up more. So, hindi pa natin alam kung magkano talaga eksakto. So, I'd rather wait for this weekend na lang para i-announce. Para hindi Opo. naman magpanik yung tao, ano? Yes. Pati ako napanik, sabi ko, akala ko galing saan, sabi ko, pero alam ko, wala pa akong Speculation So, lang. Oo. speculation lang. And with speculation, we cause panic and matidistort naman yung merkado kasi mga tao, bibili ka agad o baka mag-hoarding. So, we don't want that. We don't want Oo. that situation sa bansa natin. Okay. Secretary, may monitoring ba tayo sa reserba ng mga oil companies? Kasi nabili nila ito sa old price, no? Ano ba ang pwedeng gawin sa mga reserbang petrolyo nila? Andyan naman, pasalamat ako sa mga oil companies na nandyan yung reserva nila. And we're trying to ask them na pag may biglaang akyat, huwag namang biglaan, kung pwede stagger lang nila, no? Ang monitoring po na, tapos humingi kami ng additional discount for our public utility vehicles, ano? Okay. So, parang okay naman sila, mag-meet ulit kami ngayong araw. So, ang next niyan is, how do we control the price? Hindi natin makakontrol ang price kasi pinasa natin yung all the regulation law, no? Yes. Dapat talaga i-amend na yan eh. Para may konting namang police power ang gobyerno sa mga Oil oil companies, companies natin. So hopefully they will respond and meet naman ngayon ang mga today, no? But what we can do lang as
the law allows is talaga monitor na talaga namin. So, I talked to DOTR yesterday na talaga dapat kung pwede tulungan nila kami kasi affected yung mga drivers nila Oo. na i-monitor na walang nag-aabusong gasoline station, baka may biglang umakyat na walang paalam, Oo. mga ganun po. So, we need more monitoring and policing and i-report nyo po kung palagay nyo ay naabuso po ng gas station Oo. ninyo. Pahabol lang ako, yung excise tax mainit ngayon, ano? May mga mungkahi na bigyan ng power si Pangulong Bongbong Marcos na alisin o bawasan nito. Sa panig ng DOE, wala namang negative ano to kung babawasan natin yung excise tax sa petrolyo. Alam niyo kasi energy ako no? Fuel. So, whatever can help the industry and na meron tayong mapababa yung presyo, then we're supportive of that. I think it was announced by the President yesterday na it's time to revisit and you will coordinate with the legislative. Ano? So, it's a welcome measure kasi per liter, 6 pesos yung sa diesel. No? So, malaki din yung tulong na yan. Pero, I suggest na wag naman forever, no? Kailangan limited time lang. Temporary, Or kung pwede partial, Partial. only when we have an emergency like this. So, kung DOE lang tatanungin, we're ano kami, supportive kami of any measure that can lower the price. Pero I would leave it to the economic managers kasi kailangan you look at this bigger picture, anong epekto niya sa budget natin, anong epekto po sa mga programa ng gobyerno po. Secretary, nagsalita po si US President Donald Trump na sinasabi niya na baka tumagal daw po ng 4 weeks itong giyera sa Middle East or mas matagal pa. Ano pong senaryo nakikita ng DOE pagdating po sa mga produktong petrolyo? Hindi ko na alam kung anong paniniwala ako kasi sabi nila dati, in-announce 4 weeks less than 4. Ngayon, baka tumagal. So, ngayon po, we'll prepare for the worst. We're making sure, in-explore na namin yung ibang sources other than Middle East. Ang presyo po, we're trying to check kung paano ba natin, yun nga, pinag-usapan with the President, we're trying to find a way na hindi masyadong ang impact sa mga pasahero natin. Oo. So, kung 4 weeks po yan, talagang hindi po maganda po yung sitwasyon. But we'll make sure that our supply is sufficient. Ang presyo po, hindi natin control pero baka pwedeng mabuffer ng gobyerno ang epekto sa mga mamamayan. So, it's not really an easy problem that we have kasi hindi natin kontrolado. This is an international market. So, hopefully, we can just, we can just try to minimize the impact but the price will really go up talaga. Ano po yung mga... Aakyat. ano po yung mga alternatibo natin kung hindi po tayo kukuha sa gitnang silangan? Saang bansa po tayo maaaring kumuha ng ating mga produkto? Singapore yata. Alam mo yung Singapore, doon din sila bumibili. Doon din no? Oo. Diba? Bibili sa crudo doon, refine nila sa Singapore or sa Japan or sa China. Ganun na rin So, marami po. Ang ibang nating companies, talagang meron din sila konti lang bumibili sa Brazil, Australia, may mga Africa pa nga So, marami pong options tayo. Iiba lang siya. Presyo iiba. Ang lead time mo to order will be longer kasi mas malayo na siya. But we have more options. Kasi kung naalala niyo po dati, di ba, nagka-oil glut tayo, nag-oversupply. So marami po talagang extra po sa buong mundo. Yun lang talaga kasi yung problema. Kasi doon tayo kumukuha. Lesson learned. Dapat ang mga oil companies natin diversify talaga. Hindi lang yung isa lang yung country area na kukunan. Magandang nakausap namin kayo kasi government is in control. Pag sa social media, parang wala na Oo nga Ang laki yung sinasabi. Meron na agad presyo para sa susunod na linggo. So Kaya wala yun ang pa po dapat yun. bantayan natin, Secretary? Every Tuesday lang, once a week lang tayo. So, hindi naman yan na kung madagdagan yung missiles doon, biglang aakit sa gasoline station. Hindi po yung totoo. Kailangan po, talaga, kontrolado yan at pinapaalam po yan sa DOE. Ngayong sinabi mo lang hindi totoo yun, sana wag na ikalat ng ating mga kababayan. Opo, wag na ikalat kasi nakakapanik yun sa mga tao So,
Malamang kayo, nung pagising nyo, nakita nyo kaagad. Opo. Kaya sabi ko hanapin ka nga para isa yun naman galing eh. Secretary. Pero how would you assess ito namang mga electric vehicle na part ng pagtitipid, Secretary? Mag-electric vehicle po tayo kasi hindi lang po yan mas mura kasi instead of 5 pesos, 3 pesos lang per kilometer. And mas mura pa nga yung ibang pag bumili ka ng electric vehicle, Oo. mas mura pa. And then tapos it will helps kasi mas malinis siya, you use electricity. So talagang I encourage people talaga to get electric vehicles kung kailangan na, huwag naman Oo. damihan yung kotse nyo. Hindi, sa part ng Pero government, kung kailangan, may plano bang palitan yung mga government vehicles na gawing electric na? Mas mura nga eh. pakonti-konti po. Pakonti. Yes po, Yun ang pakonti-konti direction. po. Okay. Kasi kung kailangan na palitan, hindi naman kasi yan palitan mo at maayos pa yung kotse nyo. Sayang naman yung kotse. But actually, we just issued a memo to all the departments na kailangan mag-save sila on fuel. So they have to have fuel saving practices. And Okay. we'll also issue another memo for electricity saving also. It's time for us to work together. Oo, dapat wag nang Hindi lang po. Wag na Wag naman speculate kasi Ng fake tayo news. na lang yung Mhm. Tsaka Pero ang lang talaga nito is hindi ko alam kung anong presyo yung nilagay doon, pero let's wait. It might be more or less, no? Pero hintayin na lang po talaga yung announcement. alisin na siguro yung paghatid sa mga anak ng for official government also. Oo. Dati may sumundo sa airport na ambulansya nakasabay ko, nakita kong ganun. Government vehicle. Oo, ambulansya ng gobyerno. Anyway, Secretary, yun. Baka may sakit. Hindi po, bagahe po. Secretary, yung Japan po, nagsabi na sila ay may oil reserves na 200 mahigit days. Bakit po tayo 1 or 2 buwan lang po? Hindi po ba natin kaya yung ganong karaming reserves? Wala tayong refinery. Di ba? Petron na lang natira. So, si Japan, doon tayo bumibili. Actually, may refinery sila eh. So, ang kabutihan naman ng is some oil companies really has long-term contracts eh. So, parang may assurance naman sila na tuloy-tuloy pa naman yung supply. And many of our companies buy from Japan. So, siguro it's time also to encourage more, to have more refinery here. Okay. Nawala na kasi yung dati, di ba? Naalala yung marami yung dati. Opo. Ngayon, isa na lang natitira. Kababayan na lang natin yung nag-i-invest. Oo. San Miguel na lang or Petron na lang. But I think we have to have more and we'll revisit that. Secretary, itong mga new players sa, 'di ba, may mga dapat sa oil deregulation yun ang intention maibaba eh. Kamusta sila? Okay ba? Competitive ba? Opo, okay, pero kasama sila sa mga meeting namin ngayon. Okay. At nag-assure din sila na okay pa yung supply nila kasi may mga kontrata pa naman sila at wala pa namang changes. Baka sa presyo lang magpapalit pero yung supply po madi-deliver. Okay. Secretary, kung magtatagal po itong sigalot na to, ito po pinagdadasal natin na wag talaga magtagal. Pero kung magtatagal po, maapektuhan po ba yung presyo ng kuryente rin? Opo. Kasi ang mangyayari niyan kahit sabihin mo na hindi coal yan, binibili natin yan abroad from Indonesia, most of it. And yung insurance sa mga barko ngayon, tsaka yung logistics, yung cost ng shipment, tumaas na rin eh. Kaya lahat po affected talaga because it's a commodity eh. So kahit fertilizer natin affected yung presyo, lahat po lahat. lahat po talagang transportation kasi ang major major affected. Pati goods and services, barometro yan eh. Ay, Secretary, naku, thank you so much at naging bahagi kayo ng programa namin na magpakalma sa publiko. Thank you. Thank you. Maraming salamat din po sa inyo. Good morning po. Good morning. Ang ating kalihim ng Department of Energy, Secretary Sharon Garin, please, wag niyo na po ikalat yung mga announcement ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Oo. Miyerkules pa lang po. Wala pa. Abangan nyo sina Orly pag Friday, Pag di ba? Friday, Sina Lala, oo. yun, na-announce.